Hello, so ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. For those of you na gusto mo pa personal reading, yan. Punta na lang kayo sa aming Facebook, Madam P. Let's start what we have here for Earth sign. 7 of Coins at saka 6 of Cups. Kunin ko na rin yung energy ng person na kakonect mo. Eight of Cups at saka Ace of Swords. This could be a new person. Actually, past inyo may nakuha rin tayong past energy eh. So, past or new person, it doesn't matter. I feel like with the 7 of Coins, yung iba sa inyo pwedeng gusto mo magkaroon ng growth, and nagpo-focus ka sa finances mo. So, meron ka mga bagay na binabalikan na may kinalaman sa past na pwedeng makakatulong or feeling mo mas makakatulong pagdating sa finances mo. Okay, yung iba sa inyo, it could be career, business, or anything na sabi ko nga pwede makatulong, nakikita mo mas makakatulong ito sa'yo. Financially. And yung person na nakakonect mo dito with the 8 of Cups, Ace of Swords, yan, yung iba new person to ha. The more na nagfo-focus ka dito sa finances mo, sa sarili mo, sa career mo, kung ano yung mas makakapagpa-improve sa'yo, the more na itong person na ito ay ano ba yung tamang term doon? Dumadating or nagiging mas malapit or papalapit na ng papalapit itong person na ito sa'yo. So, if this is a past person, nakakaramdam tayo ng pagbabalik mula sa past person, the more na ikaw ay nagfo-focus dito sa past. I'm feeling past, okay? Past energy. So, sabi ko nga, career, business, or usaping pera eh, na pwedeng pinagtutuunan mo ng pansin ngayon. And, mas nagiging mas, ano tamang term? Exciting para sa'yo, lalo na with the 6 of Cups, may family or may tinuring na pamilya ka na involved dito sa pagfo-focus mo dito sa finances na ito. Okay? Or nagiging inspirasyon mo para ituloy mo, i-push mo. Medyo slow yung energy or slowly but surely. Ayan temperance, nandun yung patience mo talaga, 6 of Coins, pakikipagtulungan or may tumutulong sa'yo para mas humaba yung pasensya mo sa isang bagay, lalo na may kinalaman sa usaping pera. Knight of Swords and the 7 of Cups. Feelings or emotions na person na nakakonect mo. 7 of Wands is at the bottom of the deck. Tatlong 7 na yung nagpakita. 777. Gusto ko yung energy na yon with the 777. It's lucky number. Lalo na sa usaping finances or pera. You have to manifest that. I-manifest mo yun. Napakaganda nun. You claim this video, this reading, kasi napakaganda ng energy ng 777. That is very lucky.
Yung emotions ng person na ito for you with the Knight of Swords. Alam mo, ang problema kasi dito sa taong to, masyado siyang padalos-dalos pagdating sa mga desisyon. Kung ano yung maisipan niya, sige lang, go push, ganun. Na ang tendency, pwedeng may mga pagkakamali siya sa buhay na naging dahilan nun na kaya nagkaroon ng pagkakamali is masyado siya nagmadali. And I feel like kahit hindi pa masyadong malinaw sa kanya kung ano yung pinasok niya, itutuloy niya. And hindi siya happy doon sa mga naging desisyon niya, pero it's already too late. Lalo na if this is a new person, marami muna siyang karma na na-experience sa buhay niya bago siya mapunta or if this is a past person, mabalik sa buhay mo. Nakakaramdam tayo ng karmic energy. And itong person na to, ayaw niya kasing lumabas na mahina eh. Alam mo yon, kaya siya ganun. Pag nararamdaman niya na siya ay tingin ng tao or pakiramdam niya nakakaawa na siya sa tingin or sa paningin ng iba, ayaw niya ng ganun. Ayaw nang kinakaawaan siya, ayaw niyang lumalabas na mahina. Very mataas ang ego, sabihin na natin ganun. And yun yung nagiging dahilan kung bakit siya minsan nagmamadali. Kasi sa kataasan ng ego niya, minsan may mga taong handang tumulong sa kanya pero ayaw niya. Kasi nga, lalabas siya na mahina doon eh. Parang gusto niya, sarili niya yung masunod or, I don't know, it feels like yun. May issues doon sa part na yun yung person na to. Takot siya sa sarili niya ding multo. Okay? So, what will happen in the near future for you? The Star, wow. Sabi ko na nga ba, kailangan may manifest tong reading na to. The Star, the Ten of Cups is here. Ten of Swords, ayan, dalawang 10, Major Arcana, the Star, and you do have here the Two of Wands. Yan. Gusto ko i-clarify what's with the Ten of Swords. What's with the Ten of Swords? Seven of Swords. And what's with the Ten of Cups? Page of Cups. The Hermit. This is Virgo energy. Ten of Coins. Wow. Ayan yung bottom of the deck. Another 10. Which is the Ten of Coins. Tatlong 10 na magkakasabay lumabas. Apat lang yung 10 sa tarot deck ha. Yung 10 of Wands, 10 of Coins, 10 of Swords, and 10 of Pentacles. Okay? And ang lumabas sa'yo is tatlong 10. So, something is going to end here. For you. Ang maganda dito with the Star, part of this ending is happy ending siya eh. Kasi hindi naman, como ending is sad, ganto ganyan. May mga bagay na mag-i-end sa'yo and it will be a happy ending for you. The Star, this could be your goal.
Yan, kung ano yung mga pinapangarap mo, gusto mong ma-achieve, the page of, especially nung kabataan mo, no, parang high chance na ma-accomplish or ma-achieve mo itong mga bagay na to. And, parang may pangarap ka na maaabot. Alam mo yon. Dati pangarap mo lang. Pero naging porsigido ka. And may mga tao na pamilya or tinuring mong pamilya na magiging part nito kung bakit maa-achieve mo kung ano yung gusto mo sa tulong nitong mga taong to. So, person na kakonect mo, you do have the Ten of Swords, may mag-i-end din sa kanya. The both of you will go through this ending. Ganun talaga yun kasi pag may magandang new, para magkaroon ng magandang new beginning, talagang may endings muna na ma-experience. And kaya na-experience yung mga endings na yun, it is for you, for the both of you actually, na maging open doon sa sa new beginning naman. Kung hindi magkakaroon ng ending, hindi mangyayari yung new beginning na yan. So I feel like both of you are going to end something, an chapter, very important chapter sa buhay ninyo. And it is for the better at mas makakatulong sa connection nyo itong ending na ito. Sa part ng person mo, Two of Wands, I can see plano na malaki ang magiging involvement mo dito sa plano na ito. Pwedeng ikaw pa yung magbigay ng suggestion sa kanya. Or ikaw ang mag-offer sa kanya with the Page of Cups. It could be a small offer, pero nakikita natin yung interest mula dito sa taong to na i-accept yung offer na yon. Kaya nga sabi ko may sa inyo new beginning for the both of you. Seven of Swords. This is something na medyo masakit or mahirap para sa person mo na iwan. Or alisan pero wala siyang choice. Pwedeng yun yung tinasabi nating ending kanina. Meron mag-i-end sa buhay. Sa part mo, medyo mas maganda yung ending. Sa part niya, medyo hindi okay. Pwede may kinalaman sa home, place, kung saan siya nag-i-stay, career, pwedeng hindi masyadong nag-workout para sa kanya. So, alam mo yun. So, anyway, magiging malaki ang part mo para dun sa changes na ito sa buhay niya. So, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.